So abangan po natin yan. Teka muna, at alas 6:49 na tayo po makikipag-ugnayan kay Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Secretary, magandang umaga po sa inyo, sir. Hello, good morning po. Po, Secretary? Camelo. Yes po, good morning po Camelo at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong Opo. programa. Kayo po pala ay nag-inspection kasama nyo ang DPWH kahapon, ano? At Tama po. napunan nyo po yung tungkol doon sa mga sidewalk natin. Na ano ho bang nakita nyo? Anong problema po sa mga sidewalk natin? At anong mga lugar po yung mga napasyalan nyo kahapon, Secretary? Ay tama po Camelo, kahapon po no kasama natin si Secretary Vince ng DPWH, kasama din natin ang Move as One Coalition at binaybay po natin ang kahabaan ng EDSA mula po sa Juan Ayala all the way to Rojas Boulevard po. Mahaba po to, mga 5 kilometro, halos 5 kilometro. At ang una nating tinignan po, ang layunin po natin yun ay para suriin yung ating bangketa, yung sidewalk po natin. Mhm. Tinignan po natin kung ito po ay pedestrian friendly. Ito ba ay pwedeng gamitin ng mga ordinaryong tao, mas lalo na po yung mga PWD at senior citizen. Sa kasamaang palad po ang aming nakita ay hindi po siya pedestrian friendly. Naku po. Bakit po? Ba't nyo naman nasabi yun, Secretary? Kasi maliban po na yung mga ating bangketa po ay bako-bako, uneven, Mhm. no? Meron po tayong bangketa na halos wala na pong bangketa. Wala pong mga rampa. Meron pa pong elevated na talagang hindi mo alam kung para ba sa tao o display lang po. Opo. Tapos may mga kailangang gawing to expand, no? Kumbaga talagang very narrow. So hindi po talaga kakayanin ng isang mamayan kung gusto niya maglakad o isang PWD na naka-wheelchair Mhm. na talaga na gagamitin itong mga bangketa, ang daming obstruction. Opo. So yun po yung aming manakita at yun po yung tutugunan po namin ni Secretary Vince para po masabi natin na this time lahat po ng ating mga bangketa ay mga gamit at ng mga tao at magiging pedestrian friendly. Kaya nga po yung ibang mga pedestrian sa kalsada na rin naglalakad, Secretary, di ba ba? At napakadelikado po nun at saka sagabal din sa mga motorista na meron sila nakikita sa kalsada ng mga naglalakad. Ano po? Tama po 'yun. Hindi lang 'yun Camelo, no. Meron pa kaming napuntahan yung sinasabi naming Magallanes, no, interchange. At I think nasa video po yun, makikita nyo po kung may gustong gumamit ng overpass na yon at Opo. ikaw ay isang PWD, napakahirap po. Kahapon po may naka-wheelchair si Ma'am Mau Oo. at kailangan po buhatin ng Naku. 4 na tao. So yung accessibility po, Oho. yung access for this infrastructure ay kulang po. Oho. Wala pong accessibility at yun po yung kailangan namin tugunan po talaga. Paano nyo po tutugunan? Ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng ano tawag doon, repair o rehabilitation po ng mga sidewalk po natin, Secretary? At kaya po bang paalisin natin yung mga nandun, may mga permanent structure po ba kayo nakita doon sa mga sidewalk, Secretary? May nakita kaming permanent structure po, no, na yan po ay magigipagtulungan din kami sa MMDA. Yung mga obstruction po na sinasabi natin na mga structure, ayan, kayang-kaya po ni Chairman Don Artes po yan. Mhm. At ito namang, kasi po sa susunod na taon, magsisimula na po ang sinasabi nating it's a rebuild ng DPWH at isasabay niya rin po ang sidewalk. Uy, So, nag-usap po kami ni Secretary Vince. Total, ayusin na yan. Sabi nga ni Secretary Vince, Opo. once and for all, kailangan natin ayusin to para magamit ng lahat ng tao, hindi lang po ng motorista. Matutuloy na rin pala yung ating EDSA rebuild. Ano po, sa next year, anong bahagi po ng 2026 sa Secretary yun? The first quarter po, no? First quarter, pero in details po, mas magandang Secretary Vince ang magsabi po. Oho. Pero ito po ay gagawin by phases at hindi na po ito tulad ng dati na isasara ang kabuuan ng EBSA. Opo. Ang alam ko po, hindi po natin gagawin yan. Opo, pero ito yata ang isa sa consideration yata kaya nyo itutuloy na dahil meron tayong gaganapin dito, yung ASEAN Leaders Meeting. Ano po, Secretary? Host tayo Pilipinas. Ano po? Tama po. Tama po. Yan po yata ang chairman po ng ASEAN meeting next year ay walang iba po kundi ang ating Pangulo. Mhm. So kailangan na rin na po natin at napapanahon na po na ayusin itong EDSA na to sapagkat talaga naman po na other than bako-bako, talaga may mga lubak-lubak na rin po dito sa EDSA. Ang ihahanda nyo doon kung saan padadaanin, ano yung alternative route na pwede kung sakaling
magkakaimbudo rito sa EDSA dahil dito sa mga pagkukumpuni, Secretary. Napag-uusapan na po ba yon? Yes po, may mga pagpupulong na po kaya kasama po ang MMDA, si Chairman Don Artes, no. So magsisimula po tayo. Ito again, the details will be better discussed by Secretary Vince. Opo. Pero ang sisiguraduhin po namin, no, na ang publiko na once we start with the EDSA rebuild, hindi po maapektuhan masyado ang daloy ng trapiko kasi ang gagawin po ng pagkakalam magtatrabaho lang po sa gabi, Uh-huh. no. At itong mga parating na holidays po, madaming walang pasok, pupukpukin po namin yan. After that, kapag we're back to ordinary, sabi natin, office days and ordinary working days, Oho. gabi lang po magtatrabaho ang DPWH. Yan po yung mga sinabing rekomendasyon ni Chairman Don Artes. At kami naman po ni Secretary Vince ay tatalima para lang po hindi din maapektuhan yung daloy ng trapiko. Opo, sige po. Secretary, salamat po sa panahon at sa ipiniliwanag nyo sa amin ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Camelo. Thank you po. Opo, si Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation.